Hala! Napadpad talaga ako sa mundo ng cultivation. Napakabata pa niya pero marunong na siyang lumipad gamit ang espada. Baka isa siyang henyo mula sa isang malaking sekta. Nga! Mukhang nagkamali po ako ng napuntahan. Huwag kang magmadali, munting kaibigan. Ha? Ito ang Dingxiantay ng lungsod ng Lingxian. Ngayong araw ay tumatanggap ng mga alagad ang 6 na malalaking sekta. Lungsod ng Lingxian. Dingxiantay. Hindi ba ito yung nobelang nabasa ko? Hindi na, seryoso ba? Na-transmigrate ako sa loob ng libro. Ang saya naman. Sa wakas, wala nang magdidikta sa buhay ko. Matapos mong pag-aralan ang kagandahang asal mayong linggo, huwag mong ipahiya ang pamilya sa kasal mo sa hinaharap. Simula ngayong araw, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Magsisimula na ang pagsusuri ng espiritual na ugat. Teka, hindi ko. Nandito na rin naman ako, subukan ko na nga. Kung makakapag-cultivate din ako. Sino pa ang gagamit ng parachute sa hinaharap? Ipatong mo ang iyong 2 kamay. Walang reaksyon. Hindi ba't lumipad siya pababa gamit ang espada kanina? Anong lumipad gamit ang espada? Tumalon lang ako gamit ang parachute. Mukhang wala akong espiritual na ugat. Sandali lang, munting kaibigan. Ha? Walang sira ang bato ng pagsusuri. Subukan mong muli. Maghintay ka muna sa tabi. Sige po. Ang susunod. Hala. Si Su Ningxuang. Siya nga talaga. Ang orihinal na babaeng bida, si Su Ningxuang. Dapat ay mayroon siyang espiritual na ugat ng yelo. Nakaharang naman si Lolo sa paningin ko. Hi! Ha! Akala mo naman kung sinong mataas kung tumayo, Dinoy. Hindi naman siya marunong magpadala ng boses. Kung ganoon, ang naririnig ko ay ang panloob na kaisipan ng batang ito. Kakaiba nga. Pinakamataas na uri ng espiritual na ugat ng yelo. Ano ang iyong pangalan? Ako si Su Ningxuang mula sa pamilya Su ng Kabisera. Sumali ka sa aking sekta ng Xianjian. Tatanggapin kita bilang aking personal na alagad. Pumarito ka sa aking sekta ng Lingdan. Sa sekta ng Yushu ka na lang sumali. Aalagaan ka ng iyong mga kuya at ate roon. Ang mga pormasyon ng sekta ng Xuanji ay natatangi sa 6 na sekta. Huwag na kayong mag-agawan. Sa sekta ng Xuanfu rin naman siya sasali sa huli. Sayang nga lang. Ang 1000 taong gulang na sekta ng Xuanfu ay mawawasak at mapapahamak dahil sa kanya sa huli. Kalokohan. Kahit gaano pa kahirap ang aking sekta ng Xuanfu, hindi ito basta-basta mapapabagsak ng kahit sino. Nais ko pong sumali sa sekta ng Xuanfu. Pakiusap, Sect Master Wu, tanggapin niyo po ako bilang alagad. Ibigay niyo na sa kanya agad ang banal na pluma. Kung hindi, madadamay at mamamatay ang libo-libong tao sa sekta ng Xuanfu. Ang banal na pluma. Hindi niya pinili ang pinuno ng 6 na sekta. Talaga bang pumunta siya rito para sa banal na pluma? Hindi kita tatanggapin. Sect Master Wu. Puno na ang mga alagad ng sekta ng Xuanfu ngayong taon. Maganda ang sekta ng Xianjian. Sila ang nangunguna sa 6 na sekta. Marami pa silang mahiwagang kayamanan. Wu Xuanchen. Minaliit kita noon. Ang pabor na ito ay tinatanggap ko. Kunin mo na agad ito. Hayaan siyang manggulo sa inyong sekta ng Xianjian. Gusto ko talagang matuto ng sining ng talisman. Pakiusap, pinuno ng sekta, pagbigyan niyo ako. Huwag ka nang yumukod. Puno na talaga. Dahil puno na pala. Maaari ko bang makita ang bago ninyong alagad? Siya nga. Ay. Ako. Ang bago kong personal na alagad. Wala nga akong kahit anong espiritual na ugat, Aking alagad, bakit ka nagtatago ng napakalayo? Anong nangyayari? Hindi ba't si Su Ningxuang ang alagad mo sa orihinal na libro? Huwag mong sasabihin yan ng malakas. Ginawa lang ba akong panakip butas dito? Batiin mo ang iyong mga tiyong guro. Ganoon pala. Sandali.
Hindi kaya magtatanim siya ng galit sa akin. Pasensya na talaga ha. Inagaw ko ang guro mo. Lakas din ang loob mong sabihin yan. Dahil may mahal ng alagad si Pinuno Wu. Hindi ko na kayo abalahin. Nais ni Ning Xuang na sumapi sa sekta ng Xianjian. Mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang aking personal na alagad. Nagbibigay galang ang alagad na ito sa guro. Nagbago nga talaga ang takbo ng kwento. Ito ang singsing ng imbakan. May espasyo itong 1,000 metro kwadrado. Ituring mo itong regalo ng iyong guro sa ating unang pagkikita. Singsing ng imbakan agad ang regalo. Iba talaga kapag personal na alagad. Maraming salamat, guro. Ang alagad ko, ni Long Xuanzhao, ay karapat-dapat lamang sa pinakamainam. Munting kapatid. Gustong-gusto ka ni Pinuno Wu. Kaya ang regalo niya sa iyo sa unang pagkikita ay tiyak na mas mahalaga, hindi ba? Na naman. Hindi kaya walang inihanda ang kuripot kong guro. Hindi naman siguro siya ganoon kaimot. Ako, maimot. Ang aking mahiwagang pulseras ng imbakan ay maaaring lumawak ng walang hanggan. Kapag inilabas ko ito, tiyak na mamamatay kayo sa gulat. Hindi maaari, hindi pa kayang protektahan ng batang ito ang ganoong kayamanan ngayon. Matagal nang nakahanda ang regalo ko sa iyo. Ibibigay ko ito sa iyo pagbalik natin sa sekta. Susundin ko po ang inyong nais, guro. Siguradong wala lang talaga siyang naihanda. Kung ano man ang sabihin ni guro, siya ang tama. Nagpapamisteryoso pa siya. Hahaha. Ay. Aking alagad. Kumain ka ng marami mula ngayon. Masyadong mahina ang iyong pangangatawan. Susundin ko po ang inyong mga turo, guro. Bakit? Ako na may pinakamataas na uri ng espiritual na ugat ng yelo. Ngunit siya pa ang pinili niya. Isang mortal lang naman. Mas pipiliin pa ni Wu Xuanchen na tumanggap ng isang walang kwentang tao kaysa tanggapin ako. Itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. Kasi simula pa lang bilang alagad ay palihim na niyang sinisiyasat ang iba. Tatanggapin ko ba talaga ang ganitong uri ng alagad sa orihinal na tadhana? Aking alagad. Maghanda na tayo sa pagbalik sa sekta. Sige po. Ito ang iyong pangalawang kuya, si Zhao Ping'an. Sumunod ka muna sa kanya. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay dito, ibabalik ko na kayo sa sekta. Sige po. Munting kapatid, ako si Zhao Ping'an. Kung may kailangan ka, lapitan mo lang ang iyong pangalawang kuya. Kaya naman pala madali siyang maloko. Mukha kasi siyang uto-uto. Sa susunod na pagpasok sa lihim na lupain, baka gawin lang akong tuntungan ni Suning Xuang at itulak sa kapahamakan. Magandang araw po, pangalawang kuya. Munting kapatid. Bakit mo naman ako nilalait? Hindi ko naman ginagawa yon ah. Kakasabi mo lang kaya natanga ako. Hala, bakit lumabas ang mga iniisip ko? Unang pagkikita pa lang, nilait ko na si kuya. Baka kainisan niya ako. Wala man lang kahit kaunting espiritual na lakas. Hindi naman yon pagpapadala ng boses kanina. Ang narinig ko ay ang mismong nasa isip niya. Ha? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi ko na nga po kayo lalaitin sa susunod, pwede ba? Naririnig ko nga talaga. Ang cute naman ng aking munting kapatid. Siguradong handog siya sa akin ng langit. Pangalawang kuya. May nakalimutan ba kayo? Hindi ba't pinapahatid ako ni guro sa inyo para makapagpahinga? Ay, nga. Muntik ko nang malimutan. Munting kapatid. Gutom ka na ba? Ang tamis naman. Lenwe. Kumain ka pa kung gusto mo. Lenwe. Munting kapatid. Zaiwei. Guro. Naku, masama po ito. Nahimatay po ang munting kapatid. Ano? Anong nangyari? Natakot po akong magutom siya. Kaya binigyan ko siya ng ilang espiritual na prutas. Ilan? 6 po. Wala nga siyang kahit anong espiritual na lakas. Gusto mo ba siyang mapatay sa labis na enerhiya? Wala po talaga siyang espiritual na lakas. Guro. Hindi naman po mamamatay ang munting kapatid, di ba? Hindi naman siya mamamatay sa ngayon. Bumalik muna tayo sa sekta. Guro. Paano naman ako? Ikaw. Guro, kumusta na po ang munting kapatid? Para kang tumatawag ng kaluluwa.
Nasaan po ang munting kapatid? Hindi naman siya namatay, di ba? Pangalawang kuya. Buhay pa po ako. Munting kapatid. Ayos ka lang ba talaga? Ayos lang po ako. Teka. Sandali lang. Tila hindi ko pa nalalaman kung ano ang pangalan mo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Zolingsi po. 18 taong gulang. At nagkataong pang-anim ka sa mga alagad. Mula ngayon, tatawagin kitang ika-6. Munting kapatid na ika-6. Saan ka nakatira? Mayroon ka pa bang ibang kamag-anak? Ito ang dapat mong gawin. Binuhay ka ng pamilya. Hindi para maging matigas ang ulo mo. Isa po akong ulila. Lumaki ka palang mag-isa. Huwag kang mag-alala, nandito na ang pangalawang kuya mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Kapag mabait ang ibang tao sa'yo, lagi silang may motibo. Lene, nandito naman ang iyong guro. Kailan pa naging tungkulin mo ang mag-alaga sa kanya? Ika-6, halika rito. Naaalala mo pa ba ang regalong ipinangako ko sa ating unang pagkikita? Ito, para sa'yo. Isang pulseras ng espasyo. Habang lumalakas ang iyong espiritual na lakas, mas lumalaki ang espasyo sa loob nito. Sandali, hindi ba ito ang orihinal na pulseras ni Suning Shuang? Inagaw ko na ang kanyang guro. Pati ang kanyang kapalaran ay napunta na sa akin. Siguradong babalatan niya ako ng buhay. Ika-6, ito ay ibinibigay ko sa'yo. Kung sino man ang mangahas na mangagaw nito, ako ang magpaparusa sa kanila. Protektahan ka rin ng iyong pangalawang kuya. Hayaan mo na, inagaw ko na nga ang guro. Hindi na bale kung madagdagan pa ng isa. Napakaganda naman. Subukan mong magpasok ng espiritual na lakas. Guro, saan naman ako kukuha ng espiritual na lakas? Sinasadya mo ba akong inggitin? Kalokohan. Ang hindi mo pag-cultivate ay pansamantala lamang. Guro, tingnan mo na agad para sa aking munting kapatid. Napakainipin mo talaga. Teka, hindi tama ito. Guro, hindi mo na kailangang aluin ako. Alam kong wala akong espiritual na ugat. Sino ang nagsabing wala kang espiritual na ugat? Kahapon ay wala pa itong bakas. Ngunit ngayon ay nagsisimula na itong magkaroon ng espiritual na ugat. Kaya, pwede na. Napakabuti. Makakapagkontrol na rin ako ng lumilipad na espada. Ang magkaroon ng 3 uri ng espiritual na lakas sa loob ng isang gabi. Ano kayang uri ng pangangatawan ito? Bantayan mong mabuti ang iyong munting kapatid. Opo. Ito ang totoong paglipad gamit ang espada. Huwag kang mainggit, kapag nag-cultivate ka na, makakalipad ka rin. Pangalawang kuya, turuan mo akong mag-cultivate. CJ, unawain mo muna ang mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos niyan, tuturuan kita kung paano magpasok ng ki sa iyong katawan. Salamat, pangalawang kuya. Kumain ka muna ng kaunti. CJ. Nabaliw na yata siguro. Nga. Ika-6. Nakahukay ng kayamanan ang iyong guro. Talagang nasisiraan na ng bait ang matandang ito. Mabuti kong alagad. Wala naman akong ginawa. Kayo rin po ba ang humahalakhak ng malakas sa bundok kanina? Ano ba talaga ang nangyari? Ping-an. Alam mo ba kung anong uri ng espiritual na ugat ang mayroon ang iyong munting kapatid? Hindi ko po alam. Isang pambihirang pagkakataon na nagaganap lamang minsan sa 10,000 taon. Ang Fusion Spiritual Root. Fusion Spiritual Root. Sinasabi ko sa iyo na magbasa ka pa ng mga aklat. Ang Fusion Spiritual Root ay kayang sumipsip at magsanib ng espiritual na lakas ng iba. At pagkatapos ay gamitin ang lakas na yon upang linangin ang sarili nitong espiritual na ugat. Sinuri kita kahapon. Kaya nagkaroon ka sa loob ng iyong katawan ng espiritual na lakas ng apoy. Sinuri ko rin siya. Kaya sa akin galing ang espiritual na lakas ng kahoy. Tama. At mayroon pang ikatlong lakas. Ang espiritual na lakas ng yelo. Suning Shuang. Kaya pala lihim niya akong sinuri. Nasa kamay ko na ang lahat ng kapalaran na para sa kanya. Tiyak na galit siya sa akin ngayon. Isang hamak na nasa huling yugto lamang ng ki-refining. Dapat ka bang matakot ng ganyan? Kung sino man ang mangahas na mang-api sa aking munting kapatid, ako ang unang lalaban sa kanila. Hindi maaari. Kailangan kong magpalakas agad.
Wala nang makakakontrol sa akin. Tapos ko na pong basahin ang 2 pang libro. Tapos na. Nasa ulo ko na po ang lahat. Ika-6. Ang pinakamalaking bawal sa cultivation ay ang pagmamadali. Sabihin mo lang kung hindi mo pa tapos basahin. Huwag kang magsinungaling para lang purihin ka ng iyong guro. Pero nasa ulo ko naman po talaga. Nangangatwiran ka pa. Sige po, bibigkasin ko para marinig ninyo. Pikit matang maupo at ituon ang isip. Ikapit ang mga kamay at patahimikin ang kaluluwa. Talagang walang mali kahit isang salita. Ang huling 2 pahina na lang ang hindi nabasa. Guro. Pinagbintangan niyo ako kanina. Ginawa lang iyon ng iyong guro dahil natatakot akong maligaw ka ng landas. Ang galing talaga ni munting kapatid. May photographic memory pala siya. Walang silbi ang pagkakabisado. Hindi ko pa nga po alam kung paano mag-cultivate. Tama ang sinabi mo. Ang cultivation ay hindi parang pagkakabisado lang ng libro. Umupo ng maayos. Ipikit ang iyong mga mata. Patahimikin ang isip. Damhin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Guro, gaano po katagal bago makapagpasok ng ki sa katawan? Para sa mga karaniwan, mabilis na ang 1 buwan. Ang pangalawang kuya mo noon ay inabot ng eksaktong 1 buwan. Guro, ang panganay na kuya mo naman ay napaka-talented. 7 araw lang ang inabot niya. Paano naman po kayo, guro? Ang iyong guro? 3.5 araw lang. Wow! Huwag mong maliitin ang 3.5 araw na yon. Noon sa buong Swanzen Realm, ang mga nakakapasok ng ki sa loob ng 3 araw ay mabibilang lang sa 1 kamay. Nagsimula na naman siya. Noong kabataan ng iyong guro. Isa rin akong pambihirang henyo sa cultivation. Sige po, guro. Sige, magmayabang pa kayo. Anong magmayabang? Kung ganoon po kagaling ang 3.5 araw. Susubukan kong gawin ito sa loob ng 3 araw. 3 araw. Ang lakas naman ng loob ng batang ito. Guro, paano naman po ang mga nakakagawa nito sa loob ng 1 araw? Hindi ko pa kailanman nabalitaan yan. Kahit ang mga umakyat na sa pagiging immortal. Wala akong narinig na nakagawa niyan sa loob ng 1 araw. Hindi ka pwedeng lumipad agad sa langit sa 1 hakbang lang sa cultivation. Ang makapagpasok ng ki sa loob ng 1 araw ay isang imposibleng pangarap lang. Guro, kasama po ba ito? Ikaw. Munting kapatid, nakapagpasok ka na ng ki sa katawan mo. Inabot siguro ng 3.5 araw. Pero si munting kapatid, hindi man lang umabot ng 1 araw. Hindi. 15 minuto lang ang inabot niya. Bulag ba ang tingin mo sa guro mo? Kagagawa ko lang ng yabang tungkol sa 3.5 araw. Tapos nagawa niya agad sa loob ng 15 minuto. Ang mukha ng guro mo ay talagang nasampal ng husto. Fusion Spiritual Root. Hindi nakakalimot sa mga nababasa. Tapos nakapagpasok pa ng ki sa loob ng 15 minuto. Kumpara sa kanya, karapat dapat pa ba akong tawaging henyo? Gaano ka man kagaling, kailangan mo pa ring tawagin akong guro. Habang mas mataas ang talento, ay lalong hindi dapat maging mayabang. Sa pagtahak sa landas ng cultivation, unahin muna ang paglinang ng puso. Naiintindihan mo ba? Tatalima po si Linksy sa inyong mga turo, guro. Tumayo ka na. Matapos ang buong araw na paglalakbay, magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas, ako mismo bilang iyong guro ang magtuturo sa iyo. Bakit, may problema ba? Saan po ako titira? Ay, nakalimutan ko. Sa Chaoyang Pavilion sa Silangan. Bakante ang bakuran doon. Doon ka muna tumira. Kapag bumalik na ang iyong pang-4 na ate, magkakaroon ka rin ng kasama. Salamat po, guro. Hindi ka pa ba marunong magpalipad ng espada? Ihatid mo ang iyong munting kapatid doon. Opo, guro. May paraan ako. Bilis, alis na tayo. Ika-6. Munting kapatid. Grabe, tinakot ako ni guro kanina. Munting kapatid. Anong klaseng mahiwagang kagamitan ito? Mahiwagang kagamitan? May naramdaman ka bang spiritual energy? Wala naman. Parachute ito. Pang-emergency at pang-salba ng buhay. Pampabagal ito ng pagbagsak. Talagang para sa pagliligtas ng buhay.
Huwag mong sabihin gusto mo ring tumalon. Hindi dapat pinaglalaruan ang mga ganitong bagay. Tandaan mo yan. Ay. Huwag na muna tayong mag-usap. Babangga na tayo sa bundok. Munting kapatid. Babangga na tayo. Ligtas na nakalapag. Ikaw talagang bata ka. Sa susunod, lumayo-layo ka sa gilid ng bangin. Opo, alam ko na. Tulungan mo siyang makapag-ayos ng gamit. Bukas, ikot mo siya para maging pamilyar sa mga patakaran at teritoryo ng sekta. Mula ngayon, dito na ang tirahan mo. Ito naman ang mapa. Kapag nagutom ka, pumunta ka na lang sa bulwangan ng pagkain. Ito naman ang mga talisman ng paglilinis. Kapag marumi na, maghagis ka lang ng isa. Salamat po, pangalawang kuya. Kung matakot ka man mamayang gabi, tawagin mo lang ako kahit kailan. Bakit kaya? Napakamabait niya sa akin. Magpahinga ka na ng maaga. Ang sarap sa pakiramdam. Talagang na-transmigrate ako sa loob ng nobela. Ay. Ang mga taga-sekta ng Xuanfu. Walang sinabi sa kamalasan, paawaan ang labanan. Ngayong hindi pumasok si Suning Shuang sa sekta ng Xuanfu. Mangyayari pa kaya ang mga bagay na yon? Dahil naging munting kapatid na nila ako. Hindi ko naman pwedeng panoorin lang silang mapahamak. Nasaan ako? Nanaginip na naman ba ako kagabi? Hindi ito panaginip. Ito talaga ang sekta ng cultivation. Munting kapatid na ika-6. Pangalawang kuya. Ika-6. Siya ang iyong panglimang kuya, si Xi Jingheng. Munting kapatid. May dumi ba sa mukha ko? Magandang araw po, panglimang kuya. Kaya pala siya si Xi Jingheng. Napakabata pa niya. Pero naloko na siyang pumasok sa isang formation. Sinaid ng formation ang kanyang dugong phoenix. At sa huli ay napunta pa sa mga kamay ni Suning Shuang. Ang kawawa naman ni panglimang kuya. Panglimang kuya. Sino ang nagsalita kanina? Ang kawawa naman ni panglimang kuya. Alam niya talaga na may dugong phoenix si panglimang kuya. Ito nga ang panloob na kaisipan ni munting kapatid. Mukhang ako lang ang nakakarinig nito. Nabalitaan ko kahapon na tumanggap siguro ng bagong munting kapatid. Kaya maaga akong pumunta rito para makita ka. Salamat, panglimang kuya. Hindi ka naman nakakatakot kahit kaunti. Napakalumanay mo nga. Napaka-cute. Gusto ko siyang palayawin. Ito ang regalo ko sa ating unang pagkikita. Medyo marami ang laman yan. Tingnan mo na lang ng dahan-dahan. Salamat, panglimang kuya. Mayroon din mula kay pangalawang kuya. Salamat, pangalawang kuya. Hindi mo ba ginamit ang talisman ng paglilinis kahapon? Ginamit ko po. Isang piraso sa banyo. Kaya hindi mo ginamit ang isa sa sarili mo. Nakalimutan ko po. May mga talisman sa loob niyan. At may mga pamalit na damit din. Hindi naman sa pinandidirihan kita. Kapag nakaayos ka na, ipapasyal ka namin sa sekta. Sige po. Medyo loading na siya. Ang tawag doon ay cute. Ang daming gamit. Wow! Naghanda pa si pangalawang kuya ng mga damit. Ito ang tunay na hitsura ng isang kultibador. Tinulungan niyo pa po akong mag-ayos ng bakuran. Isinabay na lang namin. Ang bait talaga ni pangalawang kuya. Napaka-cute talaga. Ang sarap pisilin ng pisngi niya. Munting kapatid. Nakita mo ba ang espada na ibinigay ko sa'yo? Opo, nakita ko po. Nagustuhan ko po talaga ito ng sobra. Kahit na isa lang itong mid-tier na espiritual na kagamitan. Hahanapan ka na lang ni kuya ng mas maganda sa susunod. Xiao Wu.
Bakit parang humina ang espiritual na enerhiya ng espadang ito? Talaga ba? Baka nagkamali lang ako ng alaala. Mayroon pa po. Anong mayroon pa? May lumulutang na berdeng espiritual na enerhiya sa ibabaw nito. Teka lang. Nasa maagang yugto ka na ng key refining. Pangalawang kuya. Hindi ba't sinabi mong kagabi lang niya sinimulang ipasok ang key sa kanyang katawan? Nga. Munting kapatid. Kailan ka pa nakarating sa maagang yugto ng key refining? Hindi ko po alam. Pagka-uwi ko sa silid ko kagabi, natulog lang ako agad. Isang gabi lang ng tahimik na pag-aaral. Pero naging ganito nakatatag ang kanyang espiritual na enerhiya. Mukhang nakakuha talaga ng kayamanan siguro sa pagkakataong ito. Kung ganoon, gaano katagal bago ako makarating sa foundation establishment? Para sa mga karaniwang kultibador, mula key refining hanggang foundation establishment, aabutin ng hindi bababa sa ilang dekada. Pero kung mananatili kang matatag ng ganito, marahil sa loob ng 10 taon, sino ang minamaliit mo? Sapat na ang 2 o 3 taon para kay munting kapatid. Lanan. 2 o 3 taon, sa oras na yon, nasa golden core stage na si Suning Shuang. Hindi maaari, kailangan kong maging mas mabilis kaysa sa kanya. Pangalawang kuya. Panglimang kuya. Ipasyal niyo na po ako sa sekta. Ako na ang magpasyal sa'yo. Sino kaya ang pipiliin ko? At ang matuturo ng aking daliri? Panglimang kuya. Ikaw na po ang magpasyal sa akin, salamat. Pangalawang kuya. Salamat sa pagbibigay. Tingnan mo nga ang muso mo. Kumapit kang mabuti. Ipapalipad ka ni kuya. Kumapit ka sa akin. Opo. Panglimang kuya. Kaya pa bang pabilisin? Hindi ka ba natatakot? Mas matapang pa ang munting kapatid kaysa sa akin noon. Ay! Ang bilis, ang sarap sa pakiramdam. Xiao Wu. Dahan-dahan lang. Nagmamadali tayo. Kakain muna tayo. Sige po. Kuya Zhao. Nandito rin si Kuya Xi. Sino ang batang babae sa gitna nila? Ngayon ko lang siya nakita. Kasama pa niya ang 2 personal na alagad. Pangalawang kuya. Bakit ba sila nakatingin sa akin? Teka lang. Siya kaya ang bagong personal na alagad na tinanggap ng pinuno ng sekta kahapon. Siya nga ang bagong munting kapatid ng pinuno ng sekta. Balita ko 18 taong gulang pa lang siya. Lumipad pa siya gamit ang espada kahapon. Ibig sabihin ba nito ay nasa foundation establishment na siya? Akala ba nila ay nasa foundation establishment na ako? Ganoon din kaya ang isipin ni Suning Shuang? Mabuti naman. Takutin muna natin siya. Para hindi niya ako basta-basta magalaw. Foundation establishment sa edad na 18. May biloy pa ang munting kapatid kapag ngumingiti. Napaka-cute naman. Gusto ko tuloy kurutin ang pisngi niya. Ano ba ang iniisip mo? Kahit ako nga, hindi ko pa nakukurot iyon. Kuya Ping-an. Maaari ba namin siyang tawaging munting kapatid? Siyempre naman. Xiao Liu. Bumati ka sa kanila. Magandang araw po sa mga kuya at ate. Ako po si Zhou Lingxi. Sana po ay gabayan niyo ako. Pwede talaga siyang tawaging munting kapatid. Siyempre naman. Kahit ano pong itawag sa akin ng magandang ate ay pwede. Unang pagkikita natin ito. May regalo si ate para sa'yo. Salamat po, ate. Ito ay isang pilula ng pagpapanumbalik ng espiritu. Bibigyan naman kita ng mahiwagang damo. At ang aking panulat ng talisman. Ganito pala karaming regalo ang makukuha kapag sumali sa sekta. Ito naman ay isang butil ng pag-iwas sa apoy. Hindi ko naman ito magagamit. Para sa'yo na ito. Butil ng pag-iwas sa apoy. Magagamit ito ni pangalawang kuya. Salamat po sa mabait at magandang ate. Ito naman ang kahoy ng butong na nakuha ko sa pagsubok sa panaginip. Ibibigay ko na rin ito sa'yo. Kahoy ng butong. May dugong phoenix si panglimang kuya. Bagay na bagay ito sa kanya. Kuya Zhao, Kuya Zhao. Salamat po sa maputi, maganda at mabait na ate. Napakalambing naman magsalita ng munting kapatid. Munting kapatid, mayroon pa ako rito. Kunin mo muna ang sa akin. Tanggapin mo na.
Galing naman ito sa puso ng mga ate mo. Sige na. Hindi pa kumakain ang munting kapatid. Halika na. Hahaha. Munting kapatid, nakatira rin ako sa Chaoyang Pavilion. Bisitahin mo kami kapag may oras ka. Sige po. Welcome ka rito anumang oras. Munting kapatid. Masyado ka namang sikat. Napakabait talaga ng mga ate. Nabili ka na agad ng ilang regalo. Hindi lang kaya konti. Marami kaya. At saka napakapakinabang pa. Ang dalawang bagay na ito. Kahoy ng Wutong. May dugong phoenix si Panglimang Kuya. Ito ang pinakabagay sa kanya. Nakatanggap siya ng napakaraming regalo. Pero naiisip pa rin niya ako. Munting kapatid. Ay. Ito ba yon? Panglimang Kuya. Bagay na bagay sa aura mo ang kahoy na ito. Para sa'yo. Heh. Teka. Ito ay isang 10,000 taong kahoy ng Wutong. Kaya nitong palakasin ang kaluluwa ng Phoenix. Sa tulong nito, mas bibilis ang aking cultivation. Mabuti naman kung kapaki-pakinabang. Pamilya naman tayo, di ba? Tama. Isang pamilya. Hindi na kailangang magpasalamat. Pangalawang kuya. Ito naman para sa'yo. Para sa akin. Walang dahilan. Siyempre may dahilan. Kahit pa itulak ako ni Suning Shuang sa Yanyang. Marahil hindi na mamamatay si pangalawang kuya. Lagi akong naaalala ni munting kapatid. Takot talaga siyang mamatay ako. Munting kapatid, gustong-gusto ni pangalawang kuya ang regalong ito. Suning Shuang. Tatandaan kita. Sige, sa akin na ang lahat ng natira. Kumain muna tayo. Pangalawang kuya. Parang medyo matigas ang karne na ito. Karne ng mahiwagang halimaw. Kung hindi ka sanay kumain yan, huhulihan ka ni pangalawang kuya ng manok. Huwag na, kaya ko namang kainin. Ito rin para sa'yo. Kainin mo agad kapag nagutom ka. Para hindi mo na kailangang pumunta sa bulwangan ng kainan araw-araw. Salamat, pangalawang kuya. Kapag ipinagpatuloy mo ang pagpapakain sa kanya ng ganyan. Tataba ng husto si munting kapatid dahil sa'yo. Hindi naman ako mataba, ah. Lenwe. Guro, naibalik na po namin si munting kapatid. Kabisado mo na ba ang buong sekta? Halos po. Ika-6. Pumunta ka sa pangunahing taluktok tuwing araw simula ngayon. Ako mismo ang magtuturo sa'yo. Opo. Kapag binabantayan ko siya ng malapitan, mas maririnig ko pa ang kanyang mga iniisip. Bakit nakatayo pa rin kayo riyan? 1 buwan mula ngayon. Bubukas na ang lihim na lupain ng Yanyang. Nasa kalagitnaan ka pa rin ng yugto ng Golden Core ngayon. Bakit hindi ka pa bumalik para mag-cultivate ng mabuti? Aalis na po. Munting kapatid, magkita tayo mamaya. Paalam po, pangalawang kuya. Jingheng. Nahanap mo ba ang kahoy ng Wutong? Ibinigay po ni munting kapatid. Ika-6. Ang mga regalong ibinigay ng mga ate kaninang umaga. Sa tingin ko ay bagay kay panglimang kuya. Kaya ibinigay ko na sa kanya. Saan naman ang galing ang napakaraming ate na yon? Kaya bumati ka lang pala. At pinuri sila ng kaunti. Tapos nagunahan na silang magbigay ng regalo sa'yo. Nga. Siguro pinagbigyan lang ako ng mga ate dahil sa reputasyon ni Guro. Ang mga kuya at ate mo ay hindi nakaranas ng ganitong pagtrato. Sige na. Ngayong mayroon ka ng Wutong. Sa susunod na buwan sa lihim na lupain ng Yanyang, hindi mo na kailangang pumunta. Bumalik ka na at mag-closed door cultivation. Galingan mo, panglimang kuya. Kung hindi pupunta si panglimang kuya, sino ang tutulong sa akin na bantayan si pangatlong kuya? Hindi maaari, kailangan kong sumama kay pangalawang kuya sa lihim na lupain ng Yanyang. Ang lihim na lupain ng Yanyang. Mga nasa foundation establishment stage lang ang pwedeng pumasok.
Mayroon pang 1 buwan. Hindi ba pwedeng maabot ko ang foundation establishment sa loob ng 1 buwan? Akala mo ba ang pagkukultivate ay kasing dali lang ng pagkain at pag-inom ng tubig? Pero kung talagang gusto mong pumunta, ipakita mo ang iyong kakayahan kay Guro. Opo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Walang silbi kung marunong ka lang mag-absorb ng espiritual na enerhiya. Kailangan ding maging matatag ang iyong pundasyon. Ang daming libro, sa akin na ba ang lahat ng ito? Bakit? Hindi ba magandang gamitin ang bracelet na ibinigay ko sa iyo? Nakalimutan ko. Talagang pwede na itong gamitin. Alam mo rin palang huwag ipagmalaki ang iyong kayamanan. Hindi ka naman pala ganoon katanga. Magaling po kasi ang pagtuturo ni Guro. Huwag mo na akong bulahin. Halika rito. Ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang tunay na paraan ng pagkukultivate. Pagkatapos pumasok ng espiritual na enerhiya sa iyong katawan, gabayan mo ito patungo sa iyong dantian. At pagkatapos ay paikutin ito sa iyong meridian system. Iba-iba ang mga pamamaraan. Piliin mo ang pinakaangkop para sa iyo. Nasa ulo mo ba ang lahat? Opo. CJ, magsanay ka mag-isa. Pupunta muna ako sa bulwangan ng mga elder. Opo. Gumagana naman. Pero parang may kulang pa rin. Handa naman siyang magtiis ng hirap. Guro, hanggang dito na muna ngayong araw. Bumalik ka na at matulog. Ito ang plaque ng pagkakakilanlan ng isang personal na alagad. Mula ngayon, makakadaan ka na ng walang hadlang sa loob ng sekta. Salamat po, Guro. Bata ka pa, huwag kang magpuyat. Opo, alam ko na po. Munting kapatid, bakit kayo na parito? May dala kaming masarap na pagkain para sa'yo. Ano po iyan? Kuneho na hinuli ko. At inihaw ko naman. Napakasarap. Panglimang kuya. Ang galing mo namang mag-ihaw. Bumaba talaga ako ng bundok para pag-aralan ito. Para sa'yo ang lahat ng ito. Huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Kasi hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain kailanman. 18 taong gulang na ako. Pero hindi man lang nakaranas kumain ng masarap kahit 1 beses. Siya noon. Anong uri ng buhay kaya ang pinagdaanan niya? Sa susunod, kahit anong gusto mong kainin, iihawin lahat para sa iyo ni Panglimang Kuya. Usapan natin yan ha. Kapag may oras na, isasama ka ni Pangalawang Kuya sa ibaba ng bundok para kainin ang lahat ng masasarap na pagkain doon. Kasama rin si Panglimang Kuya. Siyempre naman. Sayang nga lang at kailangan muna nating hintayin matapos ang closed door cultivation. Magko-closed door cultivation ba kayo? Para sa lihim na lupain ng yanyang sa susunod na buwan. Kailangan kong mag-breakthrough sa lalong madaling panahon. Mag-seclusion din ako. Malay mo, paglabas ko, malagpasan ko pa si Pangalawang Kuya. Asa ka pa. Lumalakas silang lahat. Hindi rin ako pwedeng magpahuli. Kunin mo tong mga teleportation talisman. Gamitin mo kapag may panganib. Salamat, Pangatlong Kuya. Akin na rin tong sa akin. Salamat, Panglimang Kuya. Wala nang makita, hi. Di ba may fire spiritual power naman ako? Na pala. Pwede nga talaga. Elnan. Ito na naman. Teka lang, kailangan ko bang mag-cultivate ng nakahiga lang? Aba, nga. Naka-breakthrough na naman ako. Mid-stage key refining na. Sabi ni Guro hindi madali ang mag-cultivate. Tinatakot lang pala ako ni Guro. Ang dali-dali lang kaya mag-cultivate. Teka muna. Paano ako akyat dito? 10,000 hakbang. Huwag kang manghihinayang kapag may panganib. Sobrang mahalaga nito eh. Hayaan na nga. Ang galing gamitin.
Chaoyang Pavilion pag-cultivate talisman para sa pagpapalit ng silid main peak. Guro. Elnan. Guro. Mabait kong alagad. Kasama ko ang mga elder na pupunta sa Dengxiantai para kumuha ng bagong mga alagad. Mag-isa ka munang mag-cultivate sa mga susunod na araw. Kapag may kailangan ka, hanapin mo ang pangalawang kuya mo. Nakaseklusyon din si pangalawang kuya eh. Mababalik-aralan ko na agad ang librong ibinigay ni Guro. Pumunta muna ako sa Zangjing Pavilion. Para malayang makagalaw sa loob ng sekta pagkatapos. Titignan ko muna kung ano pa ang magagandang bagay dito. Titignan ko kung ano ang magagandang bagay sa sekta. Kung kayang magpalipad ng espada gamit ang spiritual power. Kaya nitong kontrolin ang payong pampababa. Pwede nga talaga. Sa wakas, hindi ko na kailangang magpreno gamit ang puwet ko. Ang Jade Token ng iyong pagkakakilanlan. Magandang araw po, Lolo. Hanggang sa ika-4 na palapag. Pwede kang pumasok. Maraming salamat po, Lolo. Kailangan ko nang pumili ng mga paksang aralin sa hinaharap. Titignan ko muna ang lahat. Hindi ko pa ito matututunan ngayon. Kabisaduhin ko muna ang mga kaya kong matutunan. Ang alchemy cultivation ay nangangailangan ng fire spiritual root at refinement spiritual root. Swak na swak pala sa akin to. Hindi pa ka nabubusog ang utak ko sa kaalaman. Gutom na agad ang tiyan ko. Lolo Lu, gusto ko pong hiramin ang mga to. Ang bagong munting alagad ng Sect Master. Si Zolingxi. Isoli mo yan sa loob ng 1 buwan. Tandaan ko po. Unang hakbang sa paggawa ng pill. Ihanda ang alchemy furnace. Ang alchemy furnace naman ay parang mamahaling kawali lang din. Kaya pwede rin ang kawaling bakal. Round off na natin. Pwede na to. Low-grade spirit replenishing pill. Mid-grade spirit replenishing pill. Gagamitin muna kita pang-practice. Yay, mamimitas ako ng halamang gamot. Ano yon? Nahanap ko rin. Padaan. Akin na yung damo. Bitiwan mo ako. Kinyi. Bata pa lang tayo, may kasunduan na tayong magpakasal. Sa huli, magiging magkapareha rin tayo sa cultivation. Ano ba namang klaseng tao ito? Bitiwan mo ako. Isang kasunduan lang sa kasal noong bata pa tayo. Hindi ko kailanman kinilala yon. Siya Kinyi. Hindi ko naman kailangan yon kaya ibinigay ko na lang. Siya ba? Hindi. Bitiwan mo ako. Hindi ko na masikmura ito. Dahil naging alagad ka na sa loob ng sekta. Nagmamadali ka ng putulin ang ugnayan sa akin. Bitiwan mo ako. Nasaan ang hiyas ng pag-iwas sa apoy? Mas gusto mo pang ibigay sa ibang tao kaysa sa akin. Ang hiyas ng pag-iwas sa apoy. Mukhang ako naman ang pinupuntirya niya ngayon ah. Akin ang bagay na yon. Ibibigay ko kung kanino ko gusto. Akin ka. Kaya ang mga gamit mo ay akin na rin syempre. Teka lang. Huwag mong sabihin ito yung simp sa orihinal na nobela. Guan Chenyu. Sabi ko na nga ba ang simp ni Suning Shuang? Sabi ko na nga ba siya nga talaga? Nasa kalagitnaan ka pa lang ng yugto ng pagpipino ng ki. Paano ka lalaban sa isang kultibador na nasa pagtatatag ng pundasyon? Huwag mo akong hawakan. Subukan mo pang lumaban. Nasa pagtatatag ng pundasyon siya. Habang ako ay nasa kalagitnaan pa lang ng pagpipino ng ki. Dapat ko nang itaka si Atek siya. Saklolo. Huli na ang lahat. Bitiwan mo siya. Munting kapatid. Atik siya. Ayos ka lang ba? Akala ko kung sinong magaling na eksperto ang dumating. Isang maliit na bata lang pala. Guan Chenyu. Kapag sinaktan mo siya,
Kahit 10 buhay mo ay hindi sapat na kabayaran. Sabi ko na nga ba, siya nga. Kung ganoon, si Atexia pala ang Xia Qingyi na tinutukoy. Sa orihinal na nobela, kinontrol at ikinulong niya si Atexia para mag-refine ng mga tableta. At noong wala na siyang silbi, itinapon pa siya sa hurno ng alchemy. Ano ba namang klaseng basurang kwento ito? Ito ay ang panloob na kaisipan ng munting kapatid. Kapag tumaas na ang antas ng cultivation ko, ang una kong gagawin ay baliin ang mga binti niya. Sino ka ba talaga? Kumuha ng bagong alagad ang pinuno ng sekta kahapon. Narinig mo ba? Ako yon. Umalis ka na ngayon din. Kundi tatawagin ko ang aking guro. Tingin mo ba talaga ay matatawag mo siya? 3. Sandali, may maling pagkaunawa rito. Nakikipagbiruan lang naman ako sa aking kasintahan. Sino ang kasintahan mo? Atexia. Ang sakit siguro ng sampal na yon. Pangako, gagantihan ko siya para sa iyo balang araw. Munting kapatid. Salamat sa araw na ito. Binigyan mo rin naman ako ng hiyas ng pag-iwas sa apoy, Atexia. Kaya quits na tayo. Napakadiri talaga ng taong iyon. Ginagamit niya ngayon ang kasunduan sa kasal para manipulahin si Atexia. Pero sa huli ay magpapalakas din naman siya kay Suning Shuang. Si Atexia talaga ang pinakamalas sa lahat. Atexia, ayos na ang lahat. Ako na ang magtatanggol sa iyo simula ngayon. Dahil lang sa hiyas ng pag-iwas sa apoy na yon. Hindi ko nahahayaang maapi pa siyang muli. Munting kapatid. Ako si Xia Qingyi. Si Guan Chengyu ay ang ipinagkasundo sa akin ng aking pamilya noong bata pa kami. Mabuti naman siya sa akin noon. Pero noong nakapasok ako sa panloob na sekta, nagbago na siya. Humihingi ng mga mapagkukunan. Namumwersang magpakasal. At ngayon naman, hindi siya nagbago. Dati ay dahil mas mahina ka sa kanya, Atexia. Ngayong mas malakas ka na sa kanya. Hindi niya na matanggap. Atexia. Lumayo ka sa kanya sa susunod. Kay Guan Chengyu. Hindi sapat ang magtago lang. May paraan ako, munting kapatid. Dati ay ninakaw niya ang isang batch ng hindi pa tapos na gamot na sinusubukan ko pa lang. Hindi matatag ang epekto ng gamot na yon. Kung gagamitin niya ito ng basta-basta, malamang na magkaroon ito ng masamang epekto sa kanya. Mula ngayon, hindi ko na siya bibigyan ng kahit anong elixir. Bakit mo pinipitas ang mga ito? Para gumawa ng elixir. May nagturo ba sa'yo? Natutunan ko lang sa pagbabasa ng libro. Kung ganoon, tuturuan kita. Talaga. Kahit na isa lamang akong rehistradong alagad. Alam ko pa rin naman ang pangunahing paggawa ng elixir. Salamat, Atexia. Kung gusto mong gumawa ng elixir ng espiritu, magsimula muna tayo sa pinakamadali. Kung ganoon, pumitas pa tayo ng marami. Madaling mabigo sa unang subok. Sigurado ka bang hindi mo kailangang magpahinga? Dahil kasama kita. Hindi na ako natatakot. Halika na. Sa unang paggawa ng elixir, mas mabuting gawin ito sa bakuran. Maglagay muna tayo ng proteksyong harang. Para kahit mawala ng kontrol ang espiritual na lakas, walang masasaktan. CJ. Ilabas mo na ang iyong hurno. Munting kapatid. Ito ba ay ang hurno ko? Malaki, hindi ba? Malaki nga. Pero wala naman itong takip. Meron kaya? Tingnan mo. Kasya naman. Gusto mo bang gamitin muna ang sa akin? Huwag na, hindi naman manghihinayang kung masira ito. Simulan muna sa pagpapaliyab ng apoy. Dapat tama ang pagkakasunod-sunod ng mga halaman. Dapat ding maging kontrolado ang init. Ang pinakamahalaga ay maramdaman ang pagbabago ng gamot sa loob ng hurno. Naintindihan ko.
Munting kapatid, gusto mo bang hintayin muna akong matapos? Para matulungan kitang bantayan ang hurno mo. Ayos lang. Pakiramdam ko ay magtatagumpay ako. Pitong tableta. Nalampasan ko ang aking kakayahan ngayon. Munting kapatid, kumusta ka? Medyo nakangalay lang ang mga kamay ko. Teka. Ito ang amoy bago mabuo ang elixir. Pakiramdam ko rin ay malapit na itong mabuo. Mabubuo na. Munting kapatid. Mabubuo na. Panatilihing kontrolado ang apoy. Munting kapatid. Nasaktan ka ba? Atik siya. Naamoy ko talaga ang bango ng gamot. Huwag kang mag-alala. Lahat naman ay nabibigo sa unang paggawa ng elixir. Nabigo rin po ba kayo sa unang pagkakataon, atik siya? Hindi naman. Kaya lang, isang mababang uri ng tableta lang ang nagawa ko. At ginamitan mo pa ito ng kawaling bakal. Normal lang na mabigo sa unang pagkakataon. Sige po, susubukan ko ulit. Magpahinga ka muna ngayong araw. Salamat po, atik siya. Bukas, hahanapan kita ng hurno ng alchemy. Hindi dapat ganito, Nagawa ko nga talaga. 7. Siyam. Siyam na tableta. May lamat. Mga guhit ng tableta. Mabangong amoy sa pagbukas, may gintong guhit ang mga tableta. May mga gintong guhit ang mga tabletang ito. Pinakamataas na kalidad. Makakain nga ng isa. Talagang pinakamataas na kalidad nga. Marunong pala akong gumawa ng tableta. Yayaman na ako. Iba talaga kapag totoong hurno ang gamit. Mukhang pwede na itong ekstrang hurno na iniwan ni Ate Xia. Heto na. 10. Isa pa. Ang iba, takot mabigo kapag gumagawa ng tableta. Pero bakit sa akin, lalong dumadami habang gumagawa ako? Dapat pa rin nating panatilihin ang ating prinsipyo. Lanan. Ang weird. Bakit hindi man lang ako napapagod? Pati ba naman paggawa ng tableta, nagpapataas ng antas ng cultivation. Pagkatapos nito, mag-aaral naman ako ng mga spell. Para saan naman kaya ito? Kumpletong aklat ng mga spell. Tama naman ang nakuha ko, Isinulat ni Luyan. Isinulat ng pangatlong kuya, si Luyan. Ang pangatlong kuya ang may pinakamalaking talento sa sekta ng Xuanfu. Siguradong may silbi ang mga isinulat niya. May akda. Apoy, kahoy, yelo. Kaya kong matutunan ang lahat ng ito. Munting kapatid. Nariyan ka ba sa loob? Atik siya. Sino ang nag-aalaga sa iyo nitong mga nakaraang araw? Ako lang po. Kakarating mo pa lang sa edad na 18. Bakit ka naman iniwan mag-isa rito ng pinuno ng sekta? Inatasan po ni Guro ang pangalawang kuya na alagaan ako. Pero maagang pumasok sa pag-iisa ang pangalawang kuya. Maupo ka muna. Susuklayan kita. Atik siya. Ang bango at ang lambot naman ng mga kamay mo. Napaka-sweet mo naman. Ayan, tapos na. Ang ganda. Salamat po, Ate Xia.
Alam ko namang makakalimutan mong kumain. Ang sarap. Ito ang mga lumang gamit na hindi na ginagamit ng mga ate mo. Gamitin mo muna ang mga ito para magsanay. Atexia, dumating ka sa tamang oras. Kunin mo na kung gusto mo. Atexia, mayroon ka pa bang mga bakanting bote ng tableta? Mas marami, mas mabuti. Ito lang ang mayroon ako ngayon. Kung kailangan mo pa, ibibili kita sa Danpi. Bili po muna kayo ng 100. Para saan naman ang napakaraming bote na yan? Para paglagyan po ng mga tableta. Babayaran ko rin po ang mga boteng ito. Munting kapatid. Bakit kailangan mo pang makipagkwentahan sa akin ng ganyan? Ayaw mo bang magkautang ng loob sa akin? Hindi naman. Ayoko lang na malugi si ate. Kumikita naman si ate sa paggawa ng pildoras. Kaya ko namang iregalo ang ganitong kaliit na bagay. Kung ganoon, bibigyan ko rin si ate ng regalo. Ito para sa'yo. Pinakamahusay na bulingdan. Hindi maaari, masyado itong mahalaga. Mahalaga, pero ako mismo ang gumawa nito, eh. Talagang ikaw ang gumawa nito. Naman, kagabi pagkatapos mabasag ng bakal na kawa. Nakakita ako ng 9 na piraso sa tabi ng mga basag na bahagi. Ay! Lahat ay pinakamataas na kalidad. Pagkatapos niyon ay marami pa akong ginawang batch. Munting kapatid, isa ka talagang halimaw sa paggawa ng pildoras. Hehe, dahil din naman ito sa magandang pagtuturo ni ate. Hay! Ito, para sa'yo. Masyadong marami ito. Kahit 2 bote man lang. Ang isa ay pasasalamat sa pagtuturo sa akin ng paggawa ng pildoras. At ang isa naman, ay bilang kapalit sa perlas na pampigil apoy. Para naman sa iba pang mga ate na nagbigay sa akin ng regalo. Bibigyan ko rin sila ng tig 1 bote bilang kapalit. CJ. Hi. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Si Atexia Kinyi ay magiging isang nangungunang alchemist sa hinaharap. Tiyak na mas magiging maganda ang buhay niya ngayon kaysa sa orihinal na nobela. Ito po, mga ate. Tinatanggap ko po ang mga regalo ninyo kahapon. Ito naman ang regalo ni Lingxi bilang kapalit. Pinakamahusay na bulingdan. Munting kapatid, masyado itong mahalaga. Mahalaga rin naman po ang mga ibinigay sa akin ng mga ate, ah. Sa susunod, kapag may kailangan ka, lumapit ka lang sa amin. Kapag may nang-api sa'yo, sabihin mo lang sa amin. Sige po. Hahaha. Atexia Kianxi. Subukan natin ang ibang pildoras ngayon. Tayo na. Hahaha. Matalas din pala ang pakiramdam mo. Ikaw na naman. Nalaman ko na ang lahat. Nasa mga kamay mo ang perlas na pampigil apoy. Walang kinalaman si Atexia rito. Gusto mo pa akong linlangin? Wala rito ang pinuno ng sekta. At ang 2 direktang alagad ay nakaseklusyon din. Salot na bata, ibigay mo sa akin ang perlas na pampigil apoy. Kaso, hindi pa sapat ang antas ng cultivation ko ngayon. Hindi ko siya kayang tapatan ng harapan. Kailangan kong makaisip ng paraan. Dati niyang ninakaw ang mga hindi pa tapos na pildoras na sinusubukan pa lang. Hindi pa matatag ang epekto ng gamot na yon. Kapag pinilit niyang paganahin ang kanyang espiritual na lakas. Malamang na magkaroon ito ng backfire. Nasa akin ang perlas na pampigil apoy. Kunin mo kung kaya mo. Walang aalis sa inyo. Heh. Kung gusto mong saktan ang aking munting kapatid, dumaan ka muna sa akin. Siya Kinyi. Sasali rin ako. Anong nangyayari? Ay. Ang cultivation ko. Huminto ka. Nagsisimula na ang backfire na sinabi ni ate. Ay. Gitnang yugto ng pagpipino ng ki. Gitnang yugto ng pagpipino ng ki. Gitnang yugto ng pagpipino ng ki, ngayon, hindi na natin alam kung sino ang bubugbugin. Ikaw ba ang may gawa nito? May problema ba sa mga pildoras na sinusubukan pa lang?
Binalaan na kita. Hindi pa tapos gawin ang mga gamot na yon. Pero ikaw mismo ang nagnakaw ng mga pildoras na yon. Sino ngayon ang sisisihin mo? Mabuting tao. Ako ang magiging asawa mo sa hinaharap. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sining ng yelo. Munting kapatid. Mayroon ka rin palang ice spiritual root. Kaaral ko lang nito ngayon. Ito lang. Gumawa ka pa ng napakaraming pader na yelo. Ubos na siguro ang espiritual na lakas mo, no? Ano naman kung ubos na? Puno ito. Sakto, hindi ko pa nasusubukang makipaglaban. Gagamitin kita para mag-ensayo. Espada ng yelo. Salot na bata. Ngayong araw, papatayin talaga kita. Pwede pala ang ganoong laro. Sasali rin ako. Lalabanan mo ako gamit ang basurang bakal na yan. Ang sa akin ay ang Waterblade Sword. Sandali, mali ito. Sinabi naman ni Panglimang Kuya na isa itong mid-grade spiritual tool. Nga. Kumuha ka na naman ng isa pang basurang bakal. Panoorin mo kung paano ko ito wawasakin sa isang tebas. Anong nangyayari? Bumalik ka. Tigil. Anong ginawa mo sa espada ko? Anong ginawa ko? Hindi ba't nakita mo naman? Mabuti naman. Impossible. Paano naging basurang bakal ang aking Waterblade Sword? Napakalakas naman. Munting kapatid. Ano ba talaga ang espadang ito? Hindi ko rin alam. Sinira mo ang espada ko. Kaya ibayad mo sa akin ang isang ito. Asa ka pa. Munting kapatid. Hindi naman ganito si ate sa karaniwan. Ate Xiakinyi. Ang astig mo kanina. Talaga. Ang tapang at ang astig mo. Guan Chengyu. Gusto mo pa talagang agawin ang espada ni munting kapatid? Ang atraso mo sa pagtatangkang patayin kami kanina. Hindi pa natin naayos. Salamat sa paalala. Kapag pinatay ko kayo, mapapasakin na ang lahat ng mga gamit niyo. Teka. Sumusuko na ako. Hindi ba't palagi mong sinasabi na hinding-hindi kita mapapantayan habang buhay? Kinyi. Alam ko nang nagkamali ako. Alang-alang sa pinagsamahan natin mula pagkabata. Patawarin mo ako kahit minsan lang. Natatakot lang akong lalo kang lumakas. At baka iwan mo ako. 8. Ang ganyang uri ng tao. Hindi na dapat pinaniniwalaan. Nagkamali ako. Kapag pinakawalan natin siya ngayon, siguradong maghihiganti pa rin siya sa hinaharap. Si ate sa orihinal na libro ay dahil paulit-ulit na nagpa-under sa kanya. Kaya sa huli ay naging ganoon kasaklap ang kanyang sinapit. Kinyi. Sumama ka sa akin sa bulwangan ng batas. Kung paano siya parurusahan, hayaan nating ang mga patakaran ng sekta ang magpasya. Gusto niyo akong ipadala sa bulwangan ng batas. Kung ganoon, walang sinumang aalis. Siya. Nakaranas siya ng ganti mula sa ipinagbabawal na sining. Munting kapatid. Talagang patay na siya. Pinilit niyang paganahin ang ipinagbabawal na sining kaya siya tinamaan ng ganti nito. Itabi muna natin ang mga ebidensya. Huwag mong iwawala ang batong tagatala ng tunog. CJ. Kahit sa pagkakataon man lang na ito, hindi na muling aapihin si Ate Xia ng lalaking yon. Kailangang pumunta sa bulwangan ng pagpapatupad ng batas para ipaliwanag ang nangyari. Babakuran ko muna ang lugar na ito para walang makapasok ng hindi sinasadya. Ugat ng espiritu ng kahoy. Medyo espesyal ako. Yellow. Apoy. Kahoy. Ilan ba talaga ang ugat ng espiritu mo? Sa ngayon, 3. Talagang. Tinapos ko na ang lahat ng ito.
Mag-ingat ka. Ikaw. Kuya. Kuya Ping-an. May nangyari sa likod ng bundok. Kuya. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pumunta muna tayo sa bulwangan ng pagpapatupad ng batas para ipaliwanag ang nangyari. Hindi pwede. Naghihintay pa sa akin si munting kapatid. Munting kapatid? Sinong munting kapatid? Si Zhou Lingxi. Anong nangyari sa kanya? Hindi siya nasugatan. Patay na si Guan Chengyu. Pero hindi si munting kapatid ang may gawa. Ano ba talaga ang nangyari? Ang nasawi ay ang alagad sa labas na si Guan Chengyu. Na siya ring ipinagkasundo sa akin ng pamilya ko noong bata pa kami. Gusto niyang patayin si Ika-6. May ebidensya ako. Nasa gitnang yugto ka pa lang ng pagsasala ng Qi. Paano mo ako lalabanan? Bitawan mo ako. Wala rito ang pinuno ng sekta at ang direktang alagad na yon. Walang makapagliligtas sa inyo ngayon. Kapag pinatay ko kayo, mapapasakin na ang mga gamit na yon. Kuya Ping-an, nasaan ang pinangyarihan? Paano namatay si Guan Chengyu? Pinilit niyang gamitin ang ipinagbabawal na sining. Nandoon ang lahat ng ebidensya. Imbestigahan natin ito ng maayos ayon sa mga patakaran ng sekta. Kuya, magtiwala ka sa akin. Ituro mo ang daan. Hanapin muna natin si munting kapatid. Hindi ba tayo pupunta muna sa bulwangan ng pagpapatupad ng batas? Huwag munang galawin ang pinangyarihan. Siguraduhin muna nating ligtas si Ika-6. Nahanap ko na siya. Kuya Ping-an, saan tayo pupunta? Hahanapin si Ika-6. Munting kapatid na Ika-6. Pangalawang kuya. Aking mabuting ate. Bakit mo isinama rito si pangalawang kuya? Munting kapatid. Huwag kang matakot. Hindi na parito si pangalawang kuya para sisihin ka. Hindi ako sisisihin. Baka naman diretsyo kulong agad ako sa bulwangan ng pagpapatupad ng batas niyan. Nabalitaan kong muntik ka ng mapatay. Kaya nagmamadali akong pumunta rito. Sa pagkakataong ito, kakampi mo si pangalawang kuya. Pero talagang namatay si Guan Chengyu sa harap namin. Kasalanan ko ang lahat. Hindi sana kita iniwang mag-isa para mag-cultivate. Hindi mo kasalanan, pangalawang kuya. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Lagot na. Hindi kaya dadalhin talaga ako ni pangalawang kuya sa bulwangan ng pagpapatupad ng batas. Nasaan ang pinangyarihan? Hindi ba natin dapat hintayin ang bulwangan ng pagpapatupad ng batas para mag-imbestiga? Mag-umaga na. Bantayan muna natin ng maayos ang pinangyarihan. Samahan kayo ni pangalawang kuya na maghintay. Si Guan Chengyu ang unang umatake. Malinaw ang mga ebidensya. Ipaubayan niyo na sa akin ang natitira. Pero pangalawang kuya, hindi kaya isipin nilang sinaktan natin ang sarili nating kasamahan. May retaining stone at mga baka sa lugar, kaya hindi mangyayari yon. Talaga. Ipagbibigay alam ko na ngayon sa Hall of Law Enforcement para imbestigahan. Maaasahan talaga si pangalawang kuya. Sige na. Nairehistro na ng Hall of Law Enforcement ang kasong ito. Pagkatapos ng investigasyon nila, mananagot ang may sala ayon sa patakaran ng sekta. Pangalawang kuya, napakabuti mo talaga. Natakot ka siguro, no? Sa susunod na mangyari ang ganito. Nandito lang si kuya. Nangahas silang galawin ang munting kapatid nung wala kami. Kaya nararapat lang sa kanila yan. Bumalik na muna tayo. At hintayin ang pagtatanong ng Hall of Law Enforcement. Pangalawang kuya, maniniwala kaya sa atin ang Hall of Law Enforcement? Munting kapatid, hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero kailanman ay hindi rin tayo atras sa gulo. Kapag nakakita ka ng ganitong sitwasyon sa hinaharap, protektahan mo muna ang sarili mo. Kung makakatakas ka, tumakas ka. Kung makakapag-iwan ka ng ebidensya, mag-iwan ka. Tandaan mo, kapag talagang hindi mo kaya, humingi ka ng tulong. Tayo na mga alagad ng pangunahing tuktok. Hindi tayo dapat nagpapapiyapi. Kapag di kaya, hanapin si pangalawang kuya. Kung di pa rin kaya ni pangalawang kuya, hanapin si panglimang kuya. Kung di pa rin, hanapin si pang-apat na ate. Nandyan pa sina panganay na kuya at pangatlong kuya. At sa huli, nandyan din siguro. Pangalawang kuya. Para namang pasa-pasa ng saklolo ang peg natin ito. Pasa-pasa ng saklolo. Kapag ang isa ay natalo, magpapadala lang uli ng panibago para matalo rin. Kaya kailangan nating magsikap sa cultivation. Maging napakalakas para walang mangahas na mang-api sa atin.
Kaso katamtaman lang ang talento ni pangalawang kuya. 103 taong gulang na pero nasa gitnang yugto pa lang ng Golden Core. Paano naging katamtaman yon? Maraming tao ang buong buhay na hindi man lang nakakaabot sa foundation establishment. Tama ang sinabi ng munting kapatid. Napakagaling na kaya ni Kuya Ping-an. Kung sa bagay para sa akin. May kaunting talento rin naman pala ako. Siyempre naman. 3 araw pa lang ako nagku-cultivate. Nasa gitnang yugto na agad ako ng key condensation. 3 araw. Munting kapatid. Huwag ka namang masyadong mag-flex dyan. May ganun ba? Nagulat ba sila sa akin? Munting kapatid. Sa bilis mong yan. Mabilis mo na akong mahahabol. Kaya kailangang magsikap ni pangalawang kuya. Kahit mahabol mo pa ako, walang problema. Kapag naging demi-immortal ka na, ako naman ang protektahan mo, pangalawang kuya. Hindi pwede. Kailangan kong maging mas malakas. Para patuloy na maprotektahan ang munting kapatid. Simula ngayong araw, dodoblehin ko ang pagkukultivate. Laban lang. Ika-6 na munting kapatid. Anong nangyari? Nagsisikap naman ako ng husto. Pero hindi man lang tumataas ang cultivation level ko. Sa totoo lang, na-stuck din ako kamakailan. Tara, puntahan natin si pangalawang kuya. Pangalawang kuya, Kuya Ping-an. Bakit magkasama kayong naparito? Hindi sapat ang maupo lang at mag-ipon ng espiritual na enerhiya. Kailangan ko pa rin ng totoong labanan. Iyon pala ang kulang. Atexia, maglaban na tayong dalawa. Hindi maaari gumagamit ka ng yelo, apoy at kahoy. Hindi kita kayang talunin. Mas lalong hindi ako pwede. Baka masaktan lang kita ng hindi sinasadya. Pumunta ka sa formasyon ng Giksu. Ang formasyong iyon ay kayang magpalabas ng kalaban na kapareho mo ng antas. Tara sa arena ng pagsasanay. Hoy! Pumasok ka na. Sige po. Suning Shuang. Siya nga talaga. Sakto, gagamitin ko muna ang peking ito para mag-ensayo. Pwede pa akong mag-level up. Siyam na uri ng teknik sa espada. Malapit na. Naka-breakthrough na ako. Munting kapatid. Wala siya rito. Munting kapatid. Atik siya. Kaya mo nang magpalipad ng espada. Nasa yugto ka na ng foundation establishment. Kahapon lang po ako naka-breakthrough. Wala pang 1 buwan. Talagang nasa yugto ka na ng foundation establishment. Atik siya. Nasa huling yugto ka na rin ng key refining. Kaka-breakthrough ko lang din. Wala naman akong masyadong naitulong. Sarili mong pagsisikap ang bumasag sa iyong limitasyon. Nagpapasalamat pa rin ako kay Kuya Ping-an. Bola pa. Babalik na siguro pagkalipas ng 2 araw. Sorpresahin natin siya pagdating niya. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugulat siya. Munting kapatid. Ano ba talaga ang pinagmula ng espadang ito? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Munting kapatid. Saan ba talaga galing ang espadang ito? Kinuha ko lang sa bahay namin. Anong antas nito? Hindi ko alam. Noong una, nakita kong malaki at patag ito. Bagay na tapakan para mag-skydiving. Gumalaw ito kanina. Gumalaw. Bakit hindi na ito gumagalaw ngayon? Hindi kaya dahil pinuri ko ito kanina. Pati pala espada na dadala sa pambobola. Subukan ko nga ulit. Ikaw ang pinakamalakas na espadang nakita ko. Napakaangas at napakamakapangyarihan mo. Grabe naman. Gustong-gusto nga nitong pinupuri siya. May sarili na kaya itong isip. Medyo mainitin din ang ulo ah. Mag-ingat ka. Heto na. Ito na ang klasikong eksena sa nobela kung saan kinikilala ng mahiwagang gamit ang kanyang amo. Munting kapatid.
Espiritual na enerhiya lang ang kailangan para kilalanin ka bilang amo ng mahiwagang espada. Bakit kailangan pa niya akong takutin kanina? Hindi kaya? Dahil tinapakan mo ang hawakan nito. Pasensya na. Dahil wala kang katulad sa buong mundo. Siguradong hindi ka naman mapagtanim ng galit, di ba? Wala ka pa palang pangalan. Ang talim ay napakaangas. Ang hawakan naman ay simple at luma. At kulay abo pa ito. Ang pangalan mo na ay Xiao Huihui. Huwag kang mag-react ng ganyan. Huwag kang magalit. May malalim na kahulugan ang pangalang iyan. Noong sinaunang panahon, may dalawang napakalakas na nilalang. Sininunong Grey Wolf at sininunong Red Wolf. Isang immortal at hindi namamatay. Na may hawak na walang kapantay na banal na sandata. Isang kawali. Ang supling nila ay tinatawag na Xiao Huihui. Gumagana nga. May pambihirang talento sa tatlong alam. Kaya ikaw lang ang karapat-dapat sa pangalang ito. Hinding-hindi ka makakaligtas sa pambobola ko. Medyo inosente rin pala ang espadang ito. Talagang mapagtanim ng galit si munting kapatid. Simula sa araw na ito. Ikaw na ang pinakamalakas na espada sa buong mundo. Tingnan mo ang katawan ng espadang ito. May lakas na yumanig sa mundo. At tingnan mo naman ang hawakan nito. Sa isang tingin pa lang, alam mong hindi ito ordinaryong bagay. Nagbago ang kulay. Gumagana nga talaga. Pinakamalakas sa buong mundo. Walang katulad sa daigdig. Lahat ng espada ay yuyuko sa harap mo. Lumalakas sa simpleng papuri lang. Sisiw lang pala ito. Atik siya. Sampa ka, isasakay kita. Kaya ba ng dalawang tao? Bakit naman hindi? Si Xiao Huihui ay ang pinakamalakas na banal na espada sa buong mundo. Kahit dalawang tao pa. O kahit 2,000 tao, kaya niyang isakay. Naniwala ka naman talaga. Kaya pa nitong lumaki ng kusa. Siyempre naman. Ang Xiao Huihui natin ang pinakamalakas sa buong mundo. Larga. Kailangan ko na ring magmadaling makarating sa yugto ng Foundation Establishment. May pluma na ako. Pero walang papel para sa talisman. Wala ring sinabar. Pangalawang kuya. Mayroon ka bang papel para sa talisman? Wala. Hindi naman talisman cultivator si pangalawang kuya. Madaling sumabog kapag gumagawa ng talisman. Mas mabuting hintayin mo na lang bumalik siguro para turuan ka. Gusto ko munang subukan. Kung ganoon, bumaba ka ng bundok para bumili. Bababa ng bundok. Isama mo si Ate Xia. Ang daming masasarap na pagkain. Munting kapatid. Hindi naman masisira ang pagkain sa loob ng storage bag. Nga pala. Munting kapatid. May mga papel para sa talisman doon. The West. Magkano ang papel para sa talisman? Isang mababang uri ng Spirit Stone. Para sa 100 piraso. 1,000 piraso. Paano naman ito? Isang mid-tier na espiritual na kagamitan. 10 mataas na uri ng Spirit Stone. Lolong The West. Pwede po bang bawasan ng kaunti ang presyo? Hindi pwede. Kulang ang pera mo. Hayaang pamilya mo ang magbayad para sa'yo. Pero isa po akong ulila. Huwag kang pumunta. Nakikipagtawaran lang siya. Sige na nga. 5 mataas na uri ng Spirit Stone. Kunin mo na. Lolo, napakabuti niyo pong tao. Ibinigay niyo na po sa akin ang lahat. Ano na po ang kakainin niyo sa susunod? Ayos lang. May manto naman kaming kinakain sa sekta araw-araw. Munting bata. Kunin mo na ang lahat ng ito. Huwag kang magmadali sa paggawa ng talisman. Mag-ensayo ka lang ng dahan-dahan. Balang araw ay magtatagumpay ka rin. Salamat po, Lolong The West. Munting kapatid. Kung kulang ka sa pera, gamitin mo ang sa pangalawang kuya mo. Hindi na po kailangan. Mayroon pa akong mahigit 1,000. Kung ganoon, kanina. Ano pong mayroon kanina? Bakit nagpanggap pa si munting kapatid na napakahirap kanina? Talaga namang mahirap ang sekta ng Xuanfu natin, ah. Kailangang magtipid hanggat maaari.
Kung makakatipid tayo, mababawasan din ang pasanin ni guro at ng mga kuya. Pasensya na at nagtitiis ka ng ganito. Hindi naman po ako nagtitiis. Ibinigay niyo na po sa akin ang lahat ng pinakamagagandang bagay. Mahal na mahal ako ng mga kuya ko. Ako na ang pinakamasayang munting kapatid. Pangalawang kuya. Yung mahigit 100 mahiwagang prutas noong nakaraan. Iyon ba ang lahat ng naipon mo? Hindi ko naman mahilig kainin ang mga yon. Nagsisinungaling ka. Mula ngayon, ang mga mahiwagang prutas mo. Ako na ang bahala roon. CJ. Tara. Dadalhin muna kita sa isang lugar. Munting kapatid. Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Opo. Mamaya, huwag mong sasabihing ikaw ang gumawa niyan. Madali kang mapupuntirya ng iba. Naiintindihan ko po. Lahat ng ito ay mga dekalidad na spirit replenishing pill. Maaari ko bang itanong? Kung sinong alchemist ang gumawa nito? Ang aking guro. Maaari mo ba kaming ipakilala sa kanya? Hindi gustong makipagkita ng aking guro sa mga hindi kilala. Ngunit kung tama ang presyo, maaari pa kaming magbenta sa susunod. 1 piraso ay katumbas ng isang mataas na uri ng spirit stone. CJ, deal. May kabuang 2,512 na piraso. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagnegosyo tayo. Gagawin ko ng buo ang halaga para sa'yo, munting kaibigan. 2,520 na mataas na uri ng spirit stone. Ito lang ba talaga? Ito lang po. Kaya pala ang mahigit 2,000 na mataas na uri ng spirit stone ay ganito lang kaliit. Kahit gaano pa kahusay ang dekalidad na spirit replenishing pill. Ito ay nananatiling unang antas ng pill lamang. Kung kaya ng guro mo na gumawa ng foundation establishment pill o marrow cleansing pill. Kaya pala ang dalawang ito ang totoong nagbibigay ng malaking kita. Babalik ako para tanungin ang aking guro. May nagaganap na auction sa katabing silid ngayon. Maraming kayamanan mula sa mga lihim na lupain ang ipapakita roon. Salamat po, tagapamahala. Munting kapatid. Paano mo ba talaga nagawang makagawa ng ganito karami? Karaniwan lang naman po ang paggawa ko. Kaya lang, sumasabog ang hurno sa bawat paggawa ko. Sumasabog sa bawat paggawa. At nakakagawa ka pa rin ng mga pill kahit sumabog na. Opo, naman. Sa tingin ko, dahil lang talaga yon sa hindi magandang kalidad ng hurno. Tama, baka may magandang hurno sa auction na yon. Dapat na nga sigurong palitan yan. Kapag sumabog ang hurno ng iba, ibig sabihin ay nabigo sila. Pero sa'yo, sumasabog ang hurno kapag tapos na ang pill. At wala na ang hurno. Ngayon ay nakita mo na po. Pakipakita po ang inyong patunay. Tuloy po kayo sa loob. Magsisimula na po sa loob ng 15 minuto. Mag-alok na lamang po ng presyo kapag may nagustuhan kayong kayamanan. Maupo tayo sa harap. Para hindi ka mahirapang makakita dahil maliit ka pa. Hindi naman po ako pandak. Ay! Bakit siya nandito? Maghiwalay na kayo. Nako, lagot na. Nako, lagot na ang auction. Ang auction. Bakit nandito rin si Suning Shuang sa auction na ito? Hindi niya ako nakikita. Huwag kang lalapit dito, please. Ito pala ang bagong munting alagad ni pinuno ng sekta Wu. Napakagiliw nga niya. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan ng munting kapatid. Zolingxi. CJ. Tanda ko na. Sino ang munting kapatid mo? Siya ang aking munting kapatid. Isang munting batang babae lang naman. Kailangan ba talaga siyang protektahan ng ganyan? Normal lang naman na protektahan ng pangalawang kuya ang kanyang munting kapatid. Bakit parang ang natural sa pangalawang kuya na tawagin siya ng ganoon? Napakagandang aguhilya. Ibinigay ba ito sa iyo ni pinuno ng sekta Wu? Nga. Maaari ko bang tingnan? Hindi pwede. Hindi matanggal ang ibinigay ni guro. Kung ganoon, huwag na lang. Kilala nga talaga niya ang aguhilyang ito. Muli rin kayang nabuhay si Suning Shuang. Kayo pala si kapatid na Zhao Ping-an. Matagal ko nang nababalitaan ang katanyagan ng pangalawang kuya. Tama. Napakagaling talaga ng aking pangalawang kuya. Talaga bang ganyan ang tingin sa akin ng aking munting kapatid? Siyempre naman. Siyempre naman, paano siyang hindi magiging magaling?
Sa orihinal na libro, itinapon na siya sa kumukulong lava pero hindi man lang humingi ng saklolo. Ano ang gusto mong makuha sa subasta ngayon, pangalawang kuya? Kung may magustuhan ka, bibilhin ko ito para iregalo sa'yo. Gusto mo ba akong mapalapit sa'yo? Sige ba? Kung ganoon, maraming salamat, kapatid na Su. Usapan na yan ha. Pangalawang kuya, sabihin mo lang kung ano ang magustuhan mo. Naku, hindi kaya ibalik na naman ako ng tadhana ng langit sa orihinal na kwento. Pangalawang kuya, si Suning Shuang, sa hinaharap ay ang orihinal na kwento. Sinasabi ko na nga ba, hindi ko talaga masabi. Madalas ka bang bumaba ng bundok, pangalawang kuya? Paminsan-minsan. Pangalawang kuya, hindi ko makita ang entablado ng subasta. Maupo ka rito. Napakalapit talaga ng relasyon ng pangalawang kuya at ng munting kapatid. May bakante parong upuan. Kapatid na Su, mauna ka na. Kung ganoon, hindi ko na kayo abalahin. Pangalawang kuya, sa tingin ko ay may masama siyang balak. Yan din ang tingin ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang mga taong nagsasabing alam nila ang ginagawa nila. Ang karaniwang unang napapahamak. Hurnong Yanking. Maaari ko itong gamitin sa paggawa ng mga elixir na mababa sa ikapitong antas. Ang panimulang presyo ay 1,000 katamtamang uri ng espiritual na bato. Sa wakas, narito na. Sana naman ay hindi na sumabog ang hurno sa pagkakataong ito. 1,200. Pangalawang kuya. 1,200. Mataas na uri ng espiritual na bato. Mataas na uri. Nababaliw na ba ang pangalawang kuya? Mataas na uri ng espiritual na bato. 1,200 mataas na uri. Napakataas naman ng presyong iyan. 1,000 katamtamang uri lang ang panimulang presyo. Pero nag-alok siya ng 1,200 mataas na uri. Kasamang kultibador. Sigurado ka bang 1,200 mataas na uri ng espiritual na bato? Sigurado. Nababaliw na talaga ang pangalawang kuya. Hindi ba't sinabi mong kahit anong magustuhan ko ay ibibigay mo sa akin? 1,300 mataas na uri. 1,500. Pangalawang kuya. Gusto mo ba talaga ang hurnong ito? Gusto ko to. Mukhang binibigyan ako ni pangalawang kuya ng libreng hurno ng alchemy 1,800. 2,300. 5,000. May mas mataas pa ba? 5,500 mataas na uri ng espiritual na bato. Baliw na ba siya? Ang presyong yan, kasya na para bumili ng dalawa. Benta. Pangalawang kuya. Pangalawang kuya. Regalo ko sa ating pagkikita. Maraming salamat. Munting kapatid, tara na. Ito. Pangalawang kuya. Kinausap mo ba talaga siya kanina para lang sa akin? May nagpupumilit namang magbigay. Kaya bakit ko naman tatanggihan? Ang galing naman magtipid ni pangalawang kuya. 5,500 mataas na uri ng espiritual na bato. Sa pagkakataong ito, malaki talaga ang natipid natin. Kung may ganito ulit kamurang pagkakataon sa susunod, siguradong sasamantalahin ko ulit. Pangalawang kuya. Siguradong may layunin si Suning Shuang sa paglapit sa iyo. Alam ko. Hindi ko hahayaang maisahan niya ako. Baka lang kasi kapag hindi ka nag-ingat. Sipain ka na naman niya papunta sa kumukulong lava. Kailan bubukas ang lihim na lupain ng Yanyang? Sa loob ng ilang araw na lang. Nakaabot na ako sa yugto ng pundasyon. Maaari ba akong sumama sa'yo? Hindi pwede. Kulang pa ang karanasan mo. Sa susunod na lang. Sige na nga. Aba, sige. Kung ayaw mo akong isama, tatakas na lang ako at palihim na pupunta. Teka. Ganito na lang. Pagbalik ni Guro. Kapag pumayag siya, isasama kita. Kailangan ko munang makipagkunsabahan kay Guro pag uwi natin. Hindi ko talaga siya pwedeng payagang pumunta. Kahit ano paman. Walang sinumang makakapigil sa akin. Kailangan ba talagang nasa yugto ng pundasyon para makapasok? Nasa huling yugto ka na ng pagpipino ng key. Baka sa susunod ay makakasama ka na. Gagawin ko ang aking makakaya. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang pumunta. Nasa loob ng lihim na lupain ang nakamamatay na kapahamakan ni pangalawang kuya. Munting kapatid.
Ano ang hinahanap mo? Nahanap ko na. Lolo. Magkano po ang espiritual na prutas? Galing ito sa 1,000 taong gulang na mahiwagang puno. 12 katamtamang uri ng espiritual na bato ang isa. Tikman mo muna, Ineng. Ang sarap. Gusto palang kumain ng espiritual na prutas ng aking munting kapatid. Mula ngayon, ako na ang bahala sa mga espiritual na prutas mo. Lolo. Itong 2 basket mo. Pangalawang kuya. Mas masarap ito kaysa sa mga espiritual na prutas na ibinigay mo sa akin noon. Galing ito sa 1,000 taong gulang na puno sa kabubatan ng demonyong lupain. Talagang napakayaman nito sa espiritual na enerhiya. Lolo. May bawas ba kapag marami ang binili ko? Dahil nagustuhan mo, Ineng. Bibigyan kita ng ilan ng libre. Itinaya ninyo ang inyong buhay para pitasin ito. Hindi ko ito pwedeng kunin ng libre. Gusto ko ng 1,000 piraso. 1,000. Sige, ibibigay ko sa iyo ng 10 katamtamang uri ng espiritual na bato ang isa. Deal. Ibibigay ko na rin sa iyo ang labis. Salamat po, Lolo. Pangalawang kuya. Ate Xiaoqing. Para sa iyo. Masyadong marami ito. Munting kapatid, itabi mo na lang ang sayo. Xiao Huihui. Basta maibigay ko na walang bawian. Babalik na muna ako sa sekta. Kapatid na Xiaoqing. Isasabay na kita pabalik. Bakit ang layo ng tayo mo dyan? Lumapit ka ng kaunti. Dito ka tumayo. Kapag sobrang nasa likod ka at mahulog ka, hindi man lang kita makikita. Kuya Ping-an. Sa susunod, pwede bang huwag mo akong buhatin sa kulyar ng damit ko? Lumalaban na ako sa edad na 18. Madaling masira ang damit ko. Akala ko kasi pareho kayo ng munting kapatid. Tumatag ka ng tayo. Lilipad na tayo. Ay! Hindi ka nag-ensayo ng mabuti. Saan-saan ka na naman gumagala? Guro. Natandaan mo pa palang may guro ka. Pinag-ensayo kita ng maayos. Pero nagpapakasaya ka lang sa paggala kung saan-saan. Sa mga nagdaang araw, malamang wala ka man lang kahit kaunting pag-unlad. Unang antas ng foundation building. Ano sa tingin mo? Ang galing ng alagad mo, di ba? Wala pa ganoong 1 buwan. Naka-foundation building ka na. Opo. Apoy. Lumaki ng sabay-sabay ang 3 spiritual roots ko. Di ba kusa namang lumalago ang spiritual root? Ang solong spiritual root ay lumalaki kasabay ng antas ng cultivation. Subalit ang maraming spiritual roots ay kailangang sanay ng hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Pero tuwing sumisipsip ako ng spiritual energy, kusa namang napapamahagi ng pantay sa kanila. Guro, kailangan ko pa rin bang hiwa-hiwalayin ang pag-ensayo sa kanila sa hinaharap? Hindi na. Ang mga spiritual roots mo ay mas marunong pa kaysa sayo. Sayang at nag-abala pa ang iyong guro na maghanap ng spirit binding rope. Para sa akin pala yon. Nangangamba ako noong baka makasagabal sa cultivation mo ang napakaraming spiritual roots. Mukhang nag-abala lang pala ako sa wala. Huwag nating sayangin. Kung hindi pwedeng gamitin sa akin, pwede ko bang gamitin pang tali sa iba? Kunin mo na, epektibo lang naman iyan laban sa mga kultibador na may maraming spiritual roots. May isa na naman akong life-saving treasure, yay. Maraming salamat, Guro. Mayroon pa palang ito. 200 pirasong spiritual fruits. Lahat ng ito ay para sa Guro. Sapat na para sa akin ang kumain ng isa. Hindi pwede. Ito po ay paggalang at pagmamahal ng alagad mo sayo. Sige na nga, sige na. Guro. Sa pagbukas ng lihim na lupain ng yanyang sa susunod na mga araw, gusto ko rin pong sumama kay pangalawang kuya. Hindi maaari. Ang lihim na lupain ay hindi lugar para maglaro. Kailangan pang alagaan ni Ping-an ang ibang mga alagad. Hindi kanya mababantayan. Kung ganun, pupunta ako ng mag-isa. Ano? Basta, kailangan kong pumunta roon.
Hindi ko pwedeng hayaang basta na lang tulakin ni Suning Shuang si pangalawang kuya sa lava. Bago ka pa lang sa foundation building. Hindi pa matatag ang antas mo. At wala ka pang masyadong natututuhang mga mahiyaing usal. Kabisado ko na ang kumpletong gabay sa batayang mahiwagang usal. Mga sining ng fire spiritual root. At mga mahiyaing usal ng elementong yelo. Natutuhan ko ng lahat. Alam niya ng lahat. Hindi talaga nagpetiks-petiks ang batang ito, ah. Marunong ka na sa mga sining ng mahika. Hindi ka naman siguro marunong sa sining ng espada. Hindi naman pwedeng palagi ka na lang aasa sa paglipad ng iyong pangalawang kuya. May iba pa ba? Itinuro mo po ba? Wala akong itinuro kahit ano. Noong araw, inabot ako ng ilang klase para lang matutunan ang isang sining ng mahika. Bakit bigla ko yatang naramdaman na napakahangal ko? Hayaan na nga. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Talaga po. Isama niyo na rin si panglimang kuya. Matalas ang isip niya. Kaya niya kayong alagaan. Hindi pwede. Hindi pwedeng pumunta si panglimang kuya. Kung talagang muling nabuhay si Suning Shuang, tiyak na alam niyang may dugong phoenix si panglimang kuya. Paano kung gumawa na naman siya ng patibong para agawin ang dugong phoenix ni panglimang kuya? May gana pa ba siyang pag-interesan si Jingheng? Hindi pupunta si Jingheng. Sa pagkakataong ito, kayong dalawa lang. Opo. At saka. Sa daan. Ping-an, makinig ka kay ika-6. Ping-an. Kapag nakapasok na kayo sa lihim na lupain, kung saan ka papapuntahin ni ika-6, doon ka pumunta. Kung sino man ang ipapalayo niya sa'yo, ay layuan mo nga. Talaga bang makikinig siya sa akin sa lahat ng bagay? Walang duda. 20 talisman ng pag-teleport. Huwag mong tipirin kapag may panganib. Maraming salamat, guro. Ika-6, kunin mo ito. Ano po ito? Panghigop ng enerhiya. Hindi malalaman ng sinumang nasa ibaba ng yugto ng nascent soul ang tunay mong antas ng cultivation. Masyadong kapansin-pansin ang talento mo. Kapag lumabas ka, dapat matuto kang magtago ng iyong kakayahan. Hindi nga talaga ito mapapansin. Napakagandang bagay. Siyempre naman. Kung hindi ito magandang bagay, bakit ko pa ito hahanapin para sa'yo? Napakabuti niyo talaga, guro. Kapag naging malakas na ang iyong alagad sa hinaharap, tiyak na hahayaan ko kayong mamuhay ng may kaginhawahan. Lihim na lupain ng Yanyang. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang mga naganap noon. Gising ka na. Sa loob ng ilang araw, papasok na tayo sa lihim na lupain ng Yanyang. Bilisan mo ang iyong cultivation. Opo. Guro. Gusto ko pong matutong gumawa ng mga talisman. Matagal mo na palang iniisip ito. Madaling matutunan ang karaniwang sining ng talisman. Ngunit para sa isang tunay na kultibador ng talisman, kailangang tingnan ang antas ng pagkakatugma sa pagitan ng banal na kamalayan at ng mga rune. Antas ng pagkakatugma. Sumunod ka sa akin. Guro. Hindi kaya ito ang iyong lihim na kuta? Tatak ng Talisman Master. Tama. Ang mga karaniwang kultibador ng talisman ay maaaring gumamit ng tatak para gumawa ng talisman. Ngunit ang mga taong may mataas na antas ng pagkakatugma sa mga rune ay kayang lumikha ng sarili nilang natatanging tatak ng Talisman Master. Guro. Paano nagkaroon ng mga lamat dito? Ang pag-ukit ng tatak ng Talisman Master ay umuubos ng lakas ng dagat ng kamalayan. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang pasanin sa banal na kamalayan. Kung hindi sapat ang antas ng pagkakatugma, at ipinilit mo pa ring iukit ito, maaari nitong mapinsala ang iyong pundasyon. Kung ganoon, titingnan ko muna ito bago ko ukitin. Mas mabuting kabisaduhin mo ito. Kabisado ko na po.
Ika-6. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pag-ukit, mapipinsala ang iyong dagat ng kamalayan. Guro. Kaya ko pa pong magtiis. Huwag mong ipilit ang iyong sarili. Ayos lang kahit walang sariling tatak. Maaari mong gamitin ang aking pangalawang tatak sa hinaharap. Ito ay... Guro, nagtagumpay ako. Gintong tatak. 1,000 taon nang walang lumilitaw na gintong tatak sa sekta ng Xuanfu. Napakalupit naman ito. Pinagsamang espiritual na ugat. At ngayon naman ay ang gintong tatak na nagaganap lamang sa loob ng 1,000 taon. Ano ba talaga ang pinagmula ng batang ito? Ika-6. Napakataas ng iyong pakikibagay sa mga rune, mag-aral kang mabuti. Mag-aral ng mabuti. Kaya ba nitong pumatay ng mga demonyo at magpalayas ng masasamang espiritu? Ano ba ang iniisip mo? Sapat na kung mapapagana mo ang talisman sa ngayon. Kung ganoon, iguguhit ko na ito ngayon. Gamitin mo muna ito. Hahanapan kita ng mas maganda sa susunod. Salamat po, Guro. Pangalawang kuya. Mas maaga ka pa sa akin. Munting kapatid. Talaga bang desidido ka nang pumunta? Opo, pupunta ako. Wow, ang gwapo ni Guro ngayon ah. Tayo na. Magtipon sa tarangkahan ng bundok. Ako. Pangalawang kuya, sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang mamatay. Pinuno ng sekta. Narito na ang lahat. 2 tao mula sa bawat taluktok. May kabuang 10 alagad. Umalis na tayo. Guro. Ang paglalakbay na ito ay tatagal ng 2 hanggang 3 araw. Tipirin mo ang kaunti mong espiritual na lakas. Siya pala ang bagong munting kapatid na tinanggap ng pinuno ng sekta. Kahit ang seremonya ng pagtanggap ng alagad ay hindi man lang ginanap. Saan naman kukuha ng ganoong pera ang sekta natin? Ang hirap talaga natin. Paunti na ng paunti ang mga kultibador ng talisman. Sa lihim na lupain ito, baka tayo na naman ang mapag-iwanan sa huli. Maliban na lamang kung makakahukay tayo ng isang ugat ng espiritual na enerhiya. Ugat ng espiritual na enerhiya, meron na niyan sa lihim na lupain ng Yanyang. Sa orihinal na nobela. Pumasok si Suning Shuang sa bulkan para sa ugat ng espiritual na enerhiya. Nang mapahamak siya, ginamit pa niya si pangalawang kuya bilang tuntungan para makaligtas. Kung talagang muli siyang nabuhay, tiyak na agawin niya ulit ang ugat ng espiritual na enerhiya sa pagkakataong ito. Teka, hindi pala. Hindi ka siya ang ugat ng espiritual na enerhiya sa suot niyang singsing ng imbakan ngayon. Ang pulseras ng espasyo ko lang ang may sapat na espasyo. Kaya ang una niyang gagawin ay siguradong agawin ang aking pulseras. Guro, iabot mo ang iyong kamay. Nandito pa naman. Talisman ng pagkukubli. Kapag pumasok sa lihim na lupain, huwag mong hahayaang makita ito ng iba. Naintindihan ko po, Guro. Dahil may nagkaka-interes sa aking pulseras. Ibibigay ko sa kanila ang isang peke. Guro. Dalhin mo ito. Salamat po, Guro. Hindi ba ito ang kay munting kapatid? Iyon na ang sa kanya. Burara siya. Bago lumabas ng lihim na lupain, itago mo muna ito para sa kanya. Huwag kayong mag-alala, Guro. Hindi ko ito maiwawala. Munting kapatid. Paniguradong iingatan ito ni pangalawang kuya para sa'yo. Pangalawang kuya. Pain ang dala-dala mo. Sige na, malayo pa ang ating lalakbayin. Magmadali kayo sa inyong pagsasanay. Napakabagal naman magsanay kapag nakaupo lang. Hayaan niyo akong humiga. Pwede bang humiga? Ang init. Nandito na tayo. Gamitin ang espiritual na lakas para protektahan ang iyong katawan. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. 2 araw akong isinakay ni Guro sa kanyang lumilipad na espada. Hindi kaya wala siyang pahinga buong oras na yon. Malapit nang magbukas ang lihim na lupain ng Yanyang. Gusto ko ang espiritual na ugat.
Kailangan ko ring iligtas ang buhay ni pangalawang kuya. Guro, pagod na pagod po ba kayo? Ayos lang ako. Huwag mong kainin yan. Kainin mo ang sa akin. Pinakamataas na uri ng tabletang pampanumbalik ng espiritu. Binili mo ba yan? Ako kaya ang nag-refine yan. Ikaw mismo ang nag-refine yan. Opo, marami pa po ako niyan. Pangalawang kuya, kumuha ka rin ito. Kung ganoon, hindi natatanggi si kuya. Pagpasok natin sa lihim na lupain, maghuhukay ako ng maraming espiritual na halaman para sa'yo. Walang bawiang usapan. Gaano pa kaya karaming kakayahan ang hindi pa ipinapakita ng batang ito? Hindi naman siguro tayo ang magiging pinakahuli na naman ngayong taon, di ba? Maliban na lang kung talagang makakahanap tayo ng espiritual na ugat. Guro, hintayin niyo po ang pagbabalik ko na may dalang malaking espiritual na ugat para sa ating sekta. Napakalakas naman ng loob ng munting batang ito. Hindi ganoon kadaling makahanap ng espiritual na ugat. Sapat na sa akin na mayroon kang ganyang hangarin. Mas mabuti kung makakahanap ka. Pero kung hindi, huwag mo nang ipilit. Walang anumang kayamanan ang mas mahalaga kaysa sa iyong buhay. Tandaan ko po, guro. Sa bibig ko lang naman tatandaan. Ang espiritual na ugat ang susi para makabangon ang ating sekta. Basta't ito ay isang pagkakataong walang nagmamay-ari. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Napakalaki talaga ng pagiging rebelde ng alagad kong ito. Sin Huayan, mayroon ka bang kalasag ng Xuan? Bakit mo itinatanong yan? Para ibigay bilang regalo sa aking alagad. Ha? Kailan ko sinabing ibibigay ko yan? Iha. Ang kalasag ng Xuan ay kayang humarang ng 3 atake mula sa mga nasa ibaba ng huling yugto ng Jindan. Salamat po, Elder Xin. Mao Jinghe. Hindi ba't hindi mo naman ginagamit ang iyong taling panggapos ng immortal? Gunggong ka talaga. Isang katamtamang uri ng espiritual na kagamitan. Sa antas mo ng pagpapatatag ng pundasyon, bahagya mo na itong magagamit. Salamat po, Elder Mao. Huwag mo akong tingnan. Kusa ko nang ibibigay. Ikapitong antas ng tableta ng pagbasag ng ilusyon. Kapag nakatagpo ka ng mga mahiwagang pormasyon at ilusyon, makakatulong ito sa iyo na wasakin ang mga harang ng demonyo. Salamat po, Elder Zhang. Bakit kayong lahat nakatingin sa akin? Iha. Ito ay isang mahiwagang itlog na ibinalik ko mula sa kabubatan ng demonyong lupain. Bagamat hindi ko maramdaman ang anumang hininga ng buhay mula rito. Ngunit nararamdaman ng matandang ito na hindi ito isang ordinaryong bagay. Ang itlog na ito ay isa palang apoy na kilin. May reaksyon ito. Elder Xiao, ibibigay niyo po ba talaga ito sa akin? Ibinibigay ko na sa iyo. Kung mapapapisa mo man ito sa hinaharap, ay nakadepende na sa inyong tadhana. Ang ibinigay ng iba ay mga mahiwagang kagamitan para sa kaligtasan. Pero ikaw, isang itlog lang ang ibinigay mo. Baka naman napakalakas niyan. Hindi lang basta malakas. Ito kaya ang susunod na apoy na kilin. Ang orihinal na katapusan ay hindi na magyayari muli sa pagkakataong ito. Gagawin ko ang lahat para makuha ang espiritual na ugat. At pangalawang kuya, tiyak na ibabalik kita ng ligtas.